Maganda at maluwalhating araw po sa inyong lahat. Ngayong linggo, Easter Sunday, April 4, 2021. At gaya po ng ating paalala sa inyo, magsuot po kayo ng inyong face mask. 2 layers o 1 and then 2. Kayo po ay magsuot din ng inyong face shield and please observe 2-meter or 6-feet distance when you're out for your essentials. And don't forget to wash your hands with soap and water thoroughly and efficiently. Hindi yung pawandi-wanding hugas ng kamay na mabilis. Talaga hugas. And huwag kayong makalimot, palagi yung nutritious food lang ang kakainin nyo. Vegetables, fruits, drink a lot of water, exercise, at least 8 hours a day of sleep, and you'll be fine. The Christ has risen. Today is that day. And we join the President, Rodrigo Roa Duterte, and the whole Christian community in observing this Easter Sunday. Sinasamahan po natin ang ating Pangulong Rodrigo Duterte at ang buong Christian world sa pagkilala, pagdiriwang ng linggo ng pagkabuhay. Ang resurrection po ni Jesucristo or ang kanyang pagbabalik mula sa grave, sa libingan at nabuhay na muli nung siya yung namatay sa krus. Hindi lamang ito isang fulfillment ng isang pangako ng Jesucristo na siya ay mabubuhay na muli sa pangatlong araw mula sa kanyang pagkamatay sa krus. At yun po ang pinakabuod, pinaka-esensya, pinaka-rasyonal, pinaka-cornerstone ng Kristyanismo. At ito ay nagsisimbolo rin ng katotohanan na pagkatapos tayong dumaan sa hirap, sa sakit, at pagdaranas ay merong darating na paghilom, paggagamot, at pagkakaroon ng magaling, maganda na kalakaran. Na kung merong mang bagyong dumarating o merong mang sakuna na nagdaan o anuman na pandemya na narito sa atin ngayon, ito po ay naglalarawan lamang sa pagkabuhay ni Jesucristo na merong pareng darating na magandang kinabukasan na naghihintay sa buong kapuluan, sa buong mundo. And as we struggle to overcome the worst calamity we face as a nation, habang tayo po iniipagbaka dito sa pinakamatinding kalamidad na hinarap ng ating bayan, pasalamatan po natin ang ating dakilang lumikha. Sino man, anuman ang inyong pagkakilala sa Kanya. Pag siya man ay si Jesucristo ng mga Katoliko, o siya man ay si Allah ng mga Muslim, o siya man ay si Buddha ng mga Buddhist, o ano man ang kanyang pangalan, ano man ang pagkakilala sa kanya ng anumang reliyon, magpasalamat po tayo sa kanya sapagkat habang totoo na tayo'y pinadapa, sinagasaan at pinatay ang marami sa ating mga
kababayan. Hindi lamang dito, kundi sa buong mundo. Ito po ay parang yung legendary bird na phoenix. Na pagkatapos itong namatay at naging abo, ay nabuhay na muli. At ang ating mundo ay magkakaroon ng panibagong kaayusan. Isang mundo ng punong-puno ng pag-ibig at kapayapaan sa sangkatauhan. Na parang galing po tayo sa isang paglilinis espiritual na kasalukuyan nating isinasagawa ngayon. Love one another, yan po ang sinabi ni Jesucristo nung siya ay nasa lupa. Magmahalan kayo sa isa't isa. Yan ang itinuro ng ating dakilang mananakop sa buong Kristyanismo. At ito pong katuruan, ang pagmamahalan sa isa't isa, ang pinaka nasa panahon na ating yakapin at ipatupad sa kanyang mga itinuro sa atin. At kahit na nga yung mga hindi Kristiyano, pati na yung hindi naniniwala sa kanya, mauunawaan po nila ito at maiintindihan at katunayan, sasang-ayon sila na pag ang bawat isa ay nagmamahalan sa isa't isa, ay magkakaroon ng kapayapaan, ng katahimikan. Sapagkat pag minamahal po natin ang ating kapwa, tayo ay magsasagawa ng lahat ng mga hakbang upang mabigyan natin ng proteksyon ang ating minamahal. At ganun din naman siya sa atin. At ito lamang ang magiging sandata natin, yung ating pagmamahalan sa isa't isa. Pagbibigay ng proteksyon sa isa't isa. Dito sa pandemya na sumira sa ating ekonomiya at kumitil sa maraming buhay sa sangkatauhan. At dito po sa araw ng Easter Sunday, we wish everyone ng isang makahulugan at mapanampalatayang araw ng pagkabuhay or Easter Sunday. Christ is risen, so will we rise from this tragedy that has befallen us. Sapagkat nabuhay na po si Kristo, ganun din po ang ating pag-ahon at pagkabuhay dito sa trahedya na sa ngayon ay bumabalot sa sangkatauhan sa mundo at partikular dito sa ating bansa. Meron pong nagpadala sa atin ng magandang musika, isang awit na ang pamagat ay Easter Hallelujah. Ito po ay inawit ng dalawang magkapatid. At napakaganda. Siguro po ngayong araw na ito, gusto nating handungan kayo ng napakagandang awitin na angkop dito sa Easter Sunday. Para sa inyo pong lahat ito. Pakinggan po natin. A crown of thorns placed on his head. He knew that he would soon be dead. He said, "Did you forget me, Father? Did you?" They nailed him to a wooden cross. Soon all the world would feel the loss of Christ the King before his hallelujah. 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 Hallelujah.
prepared to die, then lifted his face up to the sky, said, I am coming home now, Father, to you. A reed which held his final sip was gently lifted to his lips. He drank his last and gave his soul to glory. Hallelujah, 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 hallelujah. The soldier who had used his sword to pierce the body of our Lord said, truly this was Jesus Christ, our Savior. He looked with fear upon his sword, then turned to face his Christ and Lord, fell to his knees, crying, Hallelujah, 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 Hallelujah. Took from his head the thorny crown and wrapped him in a linen gown, then laid him down to rest inside the tomb. The holes in his hands, his feet inside. Now in our hearts we know he died to save us from ourselves. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. 3 days went by, again they came to move the stone, to bless the slain with oil and spice anointing. Hallelujah. But as they went to move the stone, they saw that they were not alone, for Jesus Christ has risen. Hallelujah, 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 hallelujah. So narinig po ninyo yung inawit ni, sino na nga ba siya? Siya ay si Cassandra Starr at ang kanyang kapatid na si Sister, yung kanyang kapatid, Callahan. Ang ganda na po, bagay na bagay ngayong Easter Sunday. At very appropriate din po yung pahayag ni Secretary Delphine Lorenzana ng DND dito po sa mga kalaban ng gobyerno, yung New People's Army, yung mga teroristang komunista, mga rebelde, na sa halip na sirain ninyo ang ating bansa, ay kung maaari lang ay huminto na kayo sa inyong ginagawang pagpatay sa ating mga kababayan, pagsisira ng mga ari-arian,
paninikil sa mga negosyante, sa pagpapahirap sa mga mahihirap, at sa pagbaba ng inyong mga armas at pagsuko ninyo at pagbabalik loob ninyo sa ating lipunan at sa batas. Yan po ang panawagan ni Secretary Delfin Lorenzana sa isang pahayag na inilabas niya kaugnay dito po sa pagdiriwang ng NPA ng kanilang ika-52 na pundasyon noong Lunes. Ang sabi po ni Secretary Lorenzana, in marking their anniversary this March 29, the NPA, especially those in the higher echelons, should listen to the Filipino people. Enough is enough. Sa kanilang pag-celebrate o pagdaraos ng kanilang anibersaryo, sabi ni Secretary Lorenzana, kung maaari lang kayong mga naririyan sa New People's Army at yung mga leader ninyo, kung maaari lang, for once, makinig kayo sa daing ng taong bayan. Tama na. Sobra na. Enough is enough. At sabi po ni Secretary Lorenzana, huwag niyong ipagkapuri yung inyong sadyang pagsira at pagsusunog ng mga ari-arian. Huwag niyo ring ipagkapuri ang inyong pagkakalat ng mga kasinungalingan, ang inyong paghahasig ng karahasan, at ang pagsira sa ating republika sa ngalan ng inyong mali at matagal nang ibinasurang ideolohiya ng mga komunista. At yung ipagpalagay ninyo, sabi ni Secretary Lorenzana, na kayo ay nakakaangat pa o mas mataas pa kayo sa batas ng bansa. At wala kayong pangimi at walang hunus-dili na pumapatay nang hindi nyo man lang naiisip na magkaroon ng damdamin ng guilt. Sabi ni Secretary Lorenzana, alam nyo ba na yung dugo ng mga napatay ninyo ay nasa inyong mga kamay? At si Secretary Lorenzana, binatikos niya rin po ang NPA sapagkat hindi nyo inihinto, pinagpapatuloy nyo ang isang rebelyon sa pamamagitan ng pandaraya at terorismo. Dapat sa ngayon kay Secretary Lorenzana na yung grupo ninyong terorista ay ang pamalaan, ang Republika ng Pilipinas ay hindi titigil hanggat hindi natatapos ang lahat ng mga kawalang-hiyaan ninyo at ang pagpatay ninyo at ang pagsalakay ninyo sa karapatan ng sambayanang Pilipino. Hindi kami mabibigo sa aming misyon, ang sabi ni Secretary Lorenzana. At sabi rin po ni Secretary Delfin, kung ang sambayanang Pilipino ay hindi tumugon sa inyong panawagan ng revolusyon laban sa Republika ng Pilipinas o pamalaan ng Republika ng Pilipinas, matapos itong mahigit na 5 dekada, dapat kayong mga miyembro ng NPA, magising na kayo sa katotohanan na ito na ang panahon ng pagsuko at pagbaba ng inyong mga armas.
Sabi po ni Secretary Lorenzana, ang kanyang panawagan sa mga rebelding komunista. Let us work together for healing. Magtulungan tayo na magkaroon ng paggagamot sa mga sugat at paghilom nito na sanhi ng inyong rebelyon. At magkaroon tayo ng matapat na pagkakasunduan sa pamamagitan ng mga localized reintegration efforts. Ibig sabihin, yung ginagawa ng mga lokal na pamahalaan upang mahikayat kayong makabalik. Ito ang bigyan natin ng pansin. At ito ang makakatulong sa inyo upang tayo magkaroon ng kapayapaan. At ang sabi po ni Secretary Lorenzana, mas maraming makukuhang kabutihan ang lumikha o gumawa kesa sumira o sirain mo yung nilikha mo. Ang mahigit na 50 taon ng terorismo at ng paninira ay sobra na. Kailangang matigil na ito, sabi ni Secretary Lorenzana. Kinakailangan ibang daan tungo sa kapayapaan at sa paglikha natin ng isang magandang bansa. Ang naririyan, nakalatag na sa ating harapan. At ito ang gusto ng sambayan ng Pilipino at ng mga darating pang henerasyon. At dapat ay bigyan na natin ito ng katugunan at yakapin natin ang daan na yan. Kung matatandaan po ninyo, itong NPA, ito ay sinilang noong March 29, 1969. Nagkaroon ng sabwatan o tulungan si Jose Maria Sison at ang mga dating miyembro ng hukbong pagpapalaya ng bayan, o kaya ito yung Hukbalahap na pinangunahan naman ni Bernabe Boscaino. At matapos silang magsama, ang New People's Army ay nilunsad nila ang matagal ng digmaang guerrilla batay doon sa Maoist strategy na protracted People's War. Pero, gaya nga po na sinasabi ng programa natin, 50 years na, wala naman kayong nagawang kabutihan para sa inyong pinaglalaban. Sa halip, lalong nalugmok sa putik ng di putik po ng pagkasira ng lipunan, pagkamatay ng mga miyembro po ninyo, pagkasira ng pamilya, kung saan ay hinugot nyo ang ilang miyembro dito upang sumama sa inyong himagsikan. Walang mabuting naibigay kahit na sa inyong mga sarili, maliban na lang siguro yung reklamo ng mga sumuko na yung mga leader nila sa halip na namumundok. Maganda ang buhay sa mga syudad. Di ba? Yan si Jose Maria Sison nandun sa Netherlands. Ang ganda ng buhay niya ron. Samantalang kayo, ayan, nagtatago, nag-a-ambush, nakakapatay, at namamatay din kayo. Hindi po ba? Itigil na po natin yan. Itong Easter Sunday, ito po sana ay maging inspirasyon sa inyo at sa ating lahat na merong panahon ng paghihirap, merong panahon ng pagdaranas, merong panahon ng himagsikan, merong panahon ng rebelyon, meron ding panahon ng kapayapaan, merong panahon ng kasaganahan, merong panahon ng pagbubuklod-buklod, at merong panahon ng pagpapatawad sa isa't isa, at merong panahon ng
paglisan doon sa mga hakbang na ating isinagawa dahil sa isang paniniwalang sa akala natin ay nasa wasto. Kinakailangan ang panahon po ngayon ay buksan natin ang ating mga mata, ang ating mga puso, na kayo rin ang sisira doon sa inyong ideolohiya na sangayon sa inyo ay magbibigay ng mabuting kasaganahan sa taong bayan. Subalit, taliwas doon sa inyong pinapahayag at ginagawa ay pagdanak lamang ng dugo ng inyong mga babayan ang nakita natin, ang pagkasira ng mga pamilya, ang pagsira ng mga ari-arian na wala namang kasalanan maliban sa tumanggi sa inyo na pumayag na magbigay sa inyo ng inyong buwis, sapilitang buwis. At ito ang naging isang suliranin ng lahat ng administrasyon na sa halip nagugulan ng pansin ang mas mahalagang mga suliranin, halimbawa ng pagbibigay ng bahay sa mga walang bahay, pagbibigay ng edukasyon sa mga walang edukasyon, pagbibigay ng lupa sa walang mga lupa, paggagamot sa mga walang sakit. Ano ang naging focus? Eh, hindi po ba kayo, the administrations of all, as well as the present, have to concentrate on quelling your rebellion, your murderous rebellion, sapagkat ito ang naging hadlang sa ating pag-unlad. Ito'y naging hadlang sa isang permanenteng mapayapang bansa. Kaya halina po kayo. Gawin nating isang inspirasyon ang ginawa ni Jesucristo na nagpakahirap sa krus, 3 araw matapos itong mamatay ay nabuhay. Panibagong uri ng mundo ang ibinigay sa kanyang mga nilikha. Ganon din po sana ang mangyari sa inyong mga kababayan nating rebelde. Ito na ang pagkakataon. Let us tread, as we always say in this program, the path of roses. Let us tread the path of righteousness. Let us tread the path of peace. Let us tread the path of love. Let us tread the path of forgiveness. Yun po ang gawin natin. Sana ay tumugon po kayo sa panawagan ni Secretary Delfin Lorenzana, sa panawagan ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, na sana tayo ay magkapit-bisig na, magpatawaran at magmahalan at tahakin na po natin ang daan tungo sa pangmatagalang kapayapaan at pagmamahalan na tutungo sa kasaganahan ng ating bansa. Babalikan po natin kayo makatapos ang ilang paalala sa ating istasyon.
Meron din po tayong nadaanan na magandang ibahagi ko po sa inyo. Ang tinutukoy po natin ay yung pahayag ng Deputy Speaker Wes Gatchalian. Ito yung anak ng William Gatchalian. Kapatid din po ito ni Senador Sherwin Gatchalian. At kapatid din ito ni Mayor Rex Gatchalian ng Valenzuela. Sangayon po sa kanya, siya po'y nanawagan dito sa World Health Organization, yung WHO. Kung maaari lang, isang tabi na muna nito yung kanyang bias. At itigil na yung mga inilalabas niyang assumptions o yung kanyang mga paniniwala laban sa mga ilang industriya. At ang panawagan pong ito ni Deputy Speaker Wes Gatchalian, isinagawa niya matapos itong kinatawan ng WHO o ng World Health Organization na si Rabindra Abiysinghe. Nagsabi na yun daw pong bungkahin ng Department of Health na huwag isama yung ilang mga kumpanya sa pagbili ng COVID-19 vaccines, ito raw ay nagmula sa concern na gagamitin nila yung mga medisina o droga para i-promote lamang yung kanilang mga produkto. And among those recommended for exclusion, yung nga pong mga kumpanya ng tabako, yung mga lumilika, mga manufacturer ng infant formulas, pati ng sugar drinks and alcohol, pati ng mga gatas. Sabi po yung pong mga pahayag nitong World Health Organization na kinatawan, ito'y umani ng kritisismo sapagkat sinusuportahan ito yung ibang mga mambabatas natin na i-restrict yung mga ibang kumpanya na bumili ng COVID-19 bakuna. Kumbaga, discriminatory ito. At ito naman, as we know by now, na-scrap naman to. Kaya yung kanyang appeal sa public health authorities, kagaya ng World Health Organization, na sangayon kay Deputy Speaker Wes Gatchalian, kinikilala naman natin ang kahalagahan ng kanilang mga payo kaugnay dito sa pagtugon sa hamon na nilikha nitong COVID-19 na dapat wala tayong iiwanan. Sabi nga ni Herman Moreno, yung nasirang Herman Moreno, walang iwanan. Kailangan sa bakuna, sa pagbibili ng bakuna, lahat dapat ay magkaroon ng pagkakataon na makakuha nito at magamit. Kung baga, lahat dapat may access. Hindi pa pwedeng lilimitahan mo. At tayo naman, nakausap naman natin si Secretary Duque dati, hindi ba, binibida natin sa inyo, na habang totoo na merong batas, merong mga circular na hindi pwedeng tumanggap ang gobyerno ng mga donasyon dito sa mga manufacturers ng tobacco, ng gatas, ng sugar, hindi applicable yan sa panahon ng pandemya, ng emergency. Kaya lang naman nung nagkaroon ng ganong prohibition dahil nga iniiwasan na yung nagdo-donate sa kanilang pakikipagtransaksyon doon sa mga opisyal ng gobyerno, mai-impluwensya. Kaya, kumbaga, corruption, yun ang iniiwasan ho.
Kaya nagkaroon ng ganong panukala. Pero sabi niya, iba ang panahon ngayon. Emergency. Kaya ito pong batas na pinasa sa Kongreso, hindi ba pinayagan na yung mga private companies mag-procure na ng bakuna para sa kanilang mga empleyado. Kaya lang, dun sa batas na yon, kailangan pa rin ng merong coordination sa gobyerno. Dahil nga dun sa indemnity law na hiningi ng mga pharmaceutical company kasi gusto nila magarantiya talaga ng pag nagkaroon ng danyos arising galing o likha ng bakuna, kailangan ang pamahalaan ang sasalo at hindi yung mga private companies na bumili. Yun naman ang naging dahilan kung bakit kailangan pumasok ang gobyerno. Pero ang naging problema ho natin kasi, talagang nagkasulianin po tayo sa kawalan ng supply. Sapagkat kinuha na. Halos, sabi nga nila halos 80% ang kinuha nitong mga malalaking bansa, makapangyarihang bansa, may mga perang bansa, ang lahat ng mga bakuna. At titinira na lamang dito sa mga maliliit na bansa kagaya natin, 20% lang, nag-aagawan pa tayo. At kukunti na lang ang ating bahagi, hindi pa makarating-rating dahil mayroon pa mga pagbabawal sa kanilang mga bansa na kailangan sila muna bago tayo. Yan ang talagang naging problema. Pero sabi nga ako pasasaan ba? At hindi darating yung mga yan. It will come to pass. Yan pong mga bakunang yan siguradong makakarating din pagdating ng nakatakdang panahon at lahat ng mga adult population. Ang target natin 70 million. Mababakunahan din po yan. At makakabalik na muli tayo sa ating malusog na ekonomiya at yung mga dati nating ginagawa, magagawa na uli natin. Kaya lang, ito pa rin. Meron pa tayong mask, face shield, hygiene, cleaning of the hands, and social distancing. Okay lang ho yun. Wala naman yun. Sanayan lang yun. Samantala, alam niyo ba yung Department of Science and Technology, yung Food and Nutrition Research Institute, nagbabala ho sila nung Lunes, nung nakaraan, yung March 29 lang. Sabi nila, alam niyo ba na tayong mga Pilipino, meron tayong mga estilo o mga ginagawa natin araw-araw sa ating buhay na labag sa kalusugan, unhealthy lifestyle, kumbaga. At sabi po ni DOST-MNRI Director Dr. Imelda Agdepa, sa ating bansa daw, ang karamihan na nagiging dahilan ng kamatayan, kagaya ng sakit sa puso, at saka pa ilang pang non-communicable diseases, ito'y manggagaling dun sa masamang estilo ng ating pamumuhay, pati na yung pagpili natin ng ating mga pagkain. Unhealthy lifestyle results in illness like non-communicable diseases, additional health expenditures, unproductivity due to economic losses, and even death. Totoo naman ho yun. Talagang pag hindi tayo kumakain ng masustansyang pagkain, wala tayong ehersisyo, wala tayong tamang bilang ng oras ng pagtulog, at tayo ay palaging nai-stress, talagang lahat ng uri ng sakit ay papasok sa atin.
At ito ay napaka-expensive. Kasi pag nagkasakit tayo, kailangan natin ng gamot. Pag kailangan mo ng gamot, kailangan mo ng pera, pambili. Kailangan mo ring ma-ospital pag ikaw'y naging masela ng iyong kalagayan. Kailangan mo na naman ng pera. Kaya, pag nagkataon, baka bangkay ka pang tanggalin. Kaya, alam niyo po yung mga unhealthy lifestyles daw natin. Binigyan po tayo ng listahan ni Dr. Agdepa. Ano raw ba? Ito ho daw yung 1. Physical inactivity. Ano ibig sabihin ng physical inactivity? Wala tayong ehersisyo. Yung palagi lang tayo nakaupo. Nakaupo, tatrabaho sa opisina, nakaupo sa bahay, nanonood ng telebisyon. Wala tayong exercise. Ano pa? Unhealthy diet. Unhealthy diet, ibig sabihin, yung pagkain natin, hindi masustansya. Puro junk food ang kinain natin, puro karne. Kailangan may gulay, merong isda, seafoods. Kailangan maraming iinumin kang tubig. Kailangan prutas din. Ano pa? Kailangan kumuha ka rin ng vitamin, uminom ka rin ng vitamin. Ano pa yung pangatlo? Physical inactivity, unhealthy diet. Number 3 daw, ito yung kosa ng mga sakit. Smoking. Naku, alam po ninyo yung smoking na yan. Alagang maraming nasalanta dyan. Yung kapatid ko po, yung eldest namin, si Engineer Tony Panelo, dyan namatay sa smoking na yan. Si James Gaisano, isang kaibigan din natin, ng Gaisano Mall. Namatay din dyan sa sigarilyo yan. Huminto sila. Pero alam nyo, kung ilang taon na kayo nagsisigarilyo, halimbawa, 20 taon, 30 taon, tumigil kayo, akala nyo ba? Okay na, hindi. Babalikan kayo niyan. Ayan. Kaya marami yung namamatay. Sa emphysema, tsaka pagkasira ng lungs. Ano pa? Yung alcohol consumption, yon. Marami rin ho dyan, mga umiinom ng alkohol, ng alak. Yun. Marami ho talagang nagkakasakit dyan, nauospital hanggang eventually namamatay. Ano pa? Drug abuse. Yan. Pag ikaw ay mahilig sa shabu, mahilig ka sa kung ano-ano pang prohibited drug, ay talagang makasisira sa kalusugan. Ano pa? Stress. Yan. Yung palagi kang problematic. Lahat na problema, iniisip mo. Talagang magkakasakit ka. Pati daw yung excessive use of gadgets. Gadgets. Ano yung gadgets? Hindi yung computer, yung iPad, yung mga tablets, yung telepono. Delikado din daw yun. Kaya sabi nila, kailangan baguhin natin yung estilo natin. Alam nyo kasi, dati-dati naman wala ito Noong mga unang panahon, wala pang technology, wala pang sasakyan, walang eroplano, nasa gubat ka lang. Malulusog lahat ng tao nun Pero pagdating ng naging yung gubat, naging syudad, siyempre, lahat na uri. Ayun. Kaya marami may sakit pero, even then, pwede naman natin gawa ng paraan yan. Yun lang kung sinasabi natin sa opening at sa ending ng ating programa. Sundin lang ko yun. At palagi tayong nasa mabuting kalusugan. Hindi naman mahirap gawin yun, actually. Sa totoo lang, disiplina. Pareho rin nun pagdisiplina, pagsuot ng mask, ng face shield, ng pag-observe ng social distancing, at pag-observe ng hygiene, washing of the hands. Lahat naman nun yun
kaya-kaya natin gawin sa totoo lang. Ano lang, maging, yung palagi lang ho natin iniisip, concentrated, kumbaga, nakafocus tayo. Hindi na tayo kailangan na pagsabihan. Kasi pag palagi yung nasa ulo natin yun, nasa utak, nasa puso, we will keep on doing it until it becomes a part of us. Maging natural na sa atin yung ganong practice. Hindi po ba? O, teka muna. Kailangan yata konting pahinga. Inom na naman tayo ng salabat. Okay, bigyan naman po natin ng mga magagandang balita para yung mga kritiko natin, malaman naman nila. Para pag nalaman nila, natuklasan nila itong mga ito, matutuwa rin sila. Palagay ko, medyo mananahimik muna sila. At ma-appreciate nila itong ginagawa ng ating pamalaan. Ano? Hindi po ba ang ating bansa, meron tayong ilang bang islands natin? 7,640. Yan, depende pa kung high tide or low tide. Pero dahil nga po sa kawalan ng infrastructure, nung nakarang 5 dekada na, 50 years na tayong ganyan yung pong cost of transport of goods within the country has been expensive. Meaning to say, ibig kong sabihin, dahil wala tayong mga infrastruktura, ano bang infrastruktura? Wala tayong mga tulay na magko-connect dun sa 7,640 islands. Wala tayong mga roads. Wala tayong mga, yung kunin mo dun mula sa isang island by boat o by barko o kaya aeroplano. Wala infrastructure nga Kaya nagiging mahal. Mahal ang mga bilihin, yung mga gulay, mga isda, lahat namang gagaling dun sa kanyang origin. O kaya, katunayan, natatandaan niyo yung San Juanico Bridge. Ito, project ito ni Imelda Marcos Yun lamang ang pinakamahaba sa loob ng almost 50 years na bridge. Ako, nakapunta na ako doon. Yung 2.1 kilometers niyo. Nakadaan na ako doon once or twice. Talagang medyo I was awed. Makita ko yan. Pero ngayong panahon, iba na ho. Sapagkat sa dami ng infrastructure dito sa Administrasyong Duterte, meron yung build, yung mega bridge project. Naku, ang dami na ho tayong mga maiiksi, mahahabang mga bridges na kumukonekta sa mga iba't ibang island. Lalong-lalo na dyan sa Luzon, ikukonekta mo sa Visayas, ang Visayas ikukonekta mo sa Mindanao sa pamamagitan ng pagbiyahe sa lupa o land travel. At sa ngayon po kay Secretary Villar, Mark Villar ng Department of Public Works, sa ilalim ng Mega Bridge Master Plan, marami na pong advanced stages. Ibig sabihin ng advanced stages, halos tapos na. Ito, pakinggan niyo po ito. Magandang balita ito. Pati na yung mga kaibigan nating mga kritiko. Alam niyo ba yung Pangkil Bay Bridge? Ito ay 3.169 kilometers. Ano ba itong Pangkil Bay Bridge? Ito ang magdudugtong sa siyudad ng Tangkub, dyan sa Misamis Oriental o Occidental,
at sa munisipyo ng Tubod dyan sa Lanao del Norte. At pag ito po ay natapos, yung biyahe ninyo mula sa Lanao del Norte hanggang sa Misamis Occidental, magiging ilang minuto na lamang. 7 minuto. Sa ngayon 1 oras at kalahati. Baya di Tangkob Molabit Tubod Road. O kaya naman yung Tangkob Kapatagan Tubod Road. Ano pa? Yung 3.98 kilometer toll-free Davao Samal Island Bridge. Ito ay malapit na rin matapos to. Ito ay magsisilbi sa 25,000 sasakyan sa isang araw. At papaiksihin ang inyong travel time mula sa Davao City papunta sa Island Garden City of Samal. From 30 minutes, ngayon gagawin na lamang pag natapos ng ilan? 2 minuto o hanggang 5 minuto na lang. At yung pong 37.47 kilometer Panay Guimaras Negros Bridge, ito naman ay dudugtong dun sa islands of Iloilo, Aklan, Capiz, Antique, Guimaras, and Negros. Ano pa? Pag natapos naman, ito pong Iloilo to Buena Vista in Guimaras, yun ang travel time ninyo. From 45 minutes, 10 minuto na lamang. Moreover, yung travel time from Guimaras to Pulopandan sa Negros, magiging 15 minuto na lamang. Dati-dati, mga 60 minutes. 1 oras. O ano pa? Yung pong Bataan Cavite Interlink Bridge, mahaba ito 30.15 kilometer at 4 ang lanes nito. At ito'y magsisimula sa Mariveles, Bataan at ito'y hihinto doon sa Naik, Cavite. Alam nyo ba, na 2 navigation bridges ito. Yung North Channel Bridge and the South Channel Bridge. At ang span nito, 400 meters and 900 meters sa bawat isa. At yung Bataan Cavite Interlink Bridge, kumpleto na. Yung travel time naman between Bataan Cavite, na-reduce na ito ng 40 minutes na lang. Biro mo, dati-dati 5 oras ito. Ano pa? Diyan sa Cebu Mactan Bridge, yung Coastal Construction Project, ito, about 3.3 kilometer bridge ito, tapos elevated pa ang viaduct nito ng 2.93 kilometers, and a 4.9 Coastal Road Expressway with a 4.57 kilometer elevated viaduct. Pag natapos na ito, yung travel time mula sa Mactan Cebu International Airport to Cebu Port, iigsi na lang ito ng 25 minutos galing sa 45 minutes. Meron pa, yung 1.2 km 4-lane Panglao, Tagbilaran City Offshore Connector Bridge. Ito naman ang dudugtong sa Bohol sa mga munisipalidad ng Dawis at Panglao. At yung pong construction itong 2 span bridges spanning to 42.7 meters and its 1.3 kilometer approach roads ay nagsimula na po noong 2018. So 2 taon na yan. So malapit na rin matapos yan. Ito pong Panglao Tagbilaran Offshore Connector Bridge will reduce the travel time ng ilan? From 45 minutes to 15 minutes. Ito namang Asian Development Bank. Yung 3 bridges niya sa Tawi-Tawi, maiko-construct dahil sa kanilang tulong. Yung 540-meter Nahil Sikyat Bridge, 569-meter Tongsina Panyongan Bridge, and the 680-kilometer Malasa Lupa Bridge. Yung pong 1.208 kilometer Gicam Bridge, ito naman ang dudugtong sa Ulutanga Island to Zamboanga Peninsula via the Canalizo Strait. This is bahagi po ito ng Improving Growth Corridors in Mindanao Road Sector Master Plan. At kasama po dun sa Master Plan, yung Bohol-Leyte Bridge, the Cebu-Bohol Link Bridge, and Luzon Samar Bridge. Kita po ninyo. Yan ang mga magagandang balita na ibinibida sa atin
ni Secretary Mark Villar. Katunayan, diyan, meron pa nga sila dyan. Yung dudugtong po sa Maguindanao, Sultan Kudarat, Davao del Sur, ayan, matatapos na rin ngayong taon ito. Pati na yung itong 91.23% completion ng ongoing civil projects nila. O, biro nyo, 91.23% na yung binanggit natin. Matatapos na. Yung sa Dato Panglas Colombia Matano Road Project. Madalit sabi, alam po ninyo, talagang itong Duterte administration, napakadaming ginawang infrastructure projects. Kaya maraming negosyanteng natutuwa. Kaya wag ko kayo magtaka na tumatanggap siya ng 91% trust and approval rating. Ito kasi kitang-kitang ebidensya. Very visible ang improvement. Pero teka, inabot na naman tayo ng oras. So ating pakiusap sa inyo, magsuot po kayo ng inyong face mask, ng inyong mga pangalawang face mask. Para doble. And of course, face shield para sa mga mata naman natin. Alam nyo, pag ito suot nyo, maniwala kayo. Wala yan. Ang mga variant na yan. Kahit pa variant, talo natin yan. Hindi makakapasok yan. At syempre, pag kayo na po yung nasa labas para sa inyong essential, so you better be sure you observe the 2 meter or 6 feet distance para sigurado hindi kayo mahawakan. At ganun din yung pag-uwi nyo sa bahay. O kahit nandiyan kayo sa labas, pag nakakita kayo ng sabon at tubig, wash your hands thoroughly with soap and water. And of course, don't forget, yung kaninang dinidiscuss natin, palaging kumain ng gulay, kumain ng mga seafoods, kumain ng prutas, uminom ng maraming tubig, mag-ehersisyo, matulog ng tamang oras at bilang. And, kailangan, Easter. Pasalamat tayo doon sa dakilang mananakop na lumika na nagbibigay sa atin ng buhay sa araw-araw at nagdudugtong at nagbibigay sa atin ng mga biyaya na atin namang ini-enjoy sa araw-araw. At ganun din po yung ating pagbibigay ng binibigyan din po tayo ng alalay para tayo tumak sa daan ng kawastuhan. And wag natin kalimutan, magdasal po tayo na, Diyos ko, sana po matapos na itong pandemya. Ako po ang inyong lingkod, Salvador Panelo, nagsasabing Happy Easter Sunday sa inyong lahat. Hanggang bukas na muli, 2:00 hanggang 3:00 ng hapon. At nagsasabi sa inyong lahat, let us tread the path of roses and let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo. And I love you all.